Magandang umaga po sa ating lahat. Araw na naman ng linggo at araw ng ating pasasalamat at panghingi ng kapatawaran sa Panginoon. Kaya sana tayong lahat ay nandito na ngayon at hindi natin hintayin ng oras ng ating gawain kundi tayo ay mauna upang ang Panginoon ang hindi maghintay sa atin kundi tayong lahat ay nandito na nakahanda na sa ating pasasalamat sa Kanya. Kaya tayo ay magbasa sa salitang Awit 86, 1 to 5. Sabi dito sa awit ay, sa aking dalangin ako iyong dinggin. Tugunin mo, Yahweh, ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin, yamang ako'y tapat ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan, sa buong maghapon siyang tinatawagan. Yahweh, ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagmapatawad ka at napakabuti, sa dumadalangin at sa nagsisisi, ang iyong pag-ibig ay nananatili. Purihin ang salita ng Diyos sa kanyang pagkabasa. Tayo ay manalangin. Panginoon Diyos, magpangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil patuloy mo kaming ginagabayan at dinalayo mo kami, Panginoon, sa kapahamakan, lalong-lalo sa mga pandemya na nangyayari ngayon dito sa mundo. Kami, Panginoon, na nagpapasalamat dahil dinalayo mo kami at sa iyong kaming iyong mga anak ay di man nakaramdam ng anumang pighati sa pagpandemyang yan, kundi kami ay lagi mong iniingatan. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong kabutihan. At ayun, Panginoon, sa aming gawain ngayon, nawa ay lahat ang iyong mga anak ay nagtitiwala na ikaw, O Diyos, ang kanilang tinatawagan at tumutugon sa kanilang mga panalangin, O Diyos. Ama, nawa ang pandemya na yan ay itigil mo na at nawa ay kami na ay kami na ay mapunta na sa normal na kalagayan na hindi gaya ng laging sa bahay lang na, kundi Panginoon, makalabas na rin kami at kami ay makapagsamba sa buong sa aming mga kasamahan at nawa Panginoon makita-kita na kami na bawat isa ay nandiyan na sa aming bahay, sambahan upang makapagpuri sa iyo na at manalangin. Kaya Panginoon, salamat po sa iyong katugunan sa bawat isa sa aming mga panalangin. Purihin ka, O Diyos, magpakailanman. Amen. Tayo na ngayon ay magkantahan sa pangunguna ng worship team. Morning po sa ating lahat. Tayo po umawit at magpasalamat sa Diyos at iparamdam natin sa Kanya ang pagmamahal at pasasalamat natin. Sabay-sabay po tayong umawit. Pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailanman di kita'y pagbabalik, pagkat sa piling mo'y langit, mahal na mahal kita, Panginoon. Habang
kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaligtanan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. First Timoteo 6:14. Sundin niyo mabuti ng may katapatan ang mga iniutos sa inyo hanggang sa pagbabalik ng Panginoon Jesucristo. 1, 3, wait. Ito ay aking utos magpalangin. Kaya magmamahal Tayo na ay makinig sa mensahe ng Panginoon sa pangunguna ni Brother Paul Soliman. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon ay ika-23 ng Mayo sa taong kasalukuyan 2021. Kumusta na po kayo mga kapatid? Alam ko may isang taon na tayong hindi nakakagalaw ng masyado dahil sa patuloy na pananalasa ng COVID-19 na yan. At ngayon, nakakalungkot mang isipin na mga kapatid, hindi lingid sa inyo, hindi lang po sa bansang Pilipinas mga kapatid. Kung makikita yung nangyayari sa karatig bansa natin katulad ng India, yun, nakakaawa yung mga tao.
Pero alam natin na sa panahon kasalukuyan na alam natin na may plano ang Diyos para sa ating lahat, mga kapatid. Kaya nga, masayang-masaya tayo na nandiyan ang Diyos palagi sa atin sa kabila ng mga delubyo, sa kabila ng mga trials na nangyayari sa buhay ng bawat tao. Still, nandito pa rin tayo malakas, ginagabayan tayo ng Panginoon. Maging ang ating mga kapatid nasa ibang bansa na nakakatugon sa katulad ng online service na to, maging sa Amerika, yung mga kamag-anak ni Pastor Elmer at yung mga iba nating kaibigan na nakaka-relate dito sa mensahe natin. Kaya, puri ng Panginoon, meron lang tinatawag na may disadvantage ang pagkakaroon ng COVID-19 at meron ding advantage. Alam niyo po, during the time na wala po tayong pandemic, mga kapatid, ang lahat ng tao makikita mo. Siguro kung nakasakay ka ng helicopter, makikita mo siguro parang langgam ang tao, punta dito, punta doon, walang pakundangan. Pero ngayon, dahil tayo, lalo na kaming mga senior citizen, at yung mga member ng mga media, mga may diabetes, katulad ni Pastor Elmer, yan, sina Ate Belen, nandito po tayo, hindi po natin inaasahan ang mga pangyayaring ito, mga kapatid. Subalit, personally sa akin na katulad po ngayon na sa kasalukuyan ay wala akong project ngayon, pero hindi naging hadlang kung bakit hindi tayo makapagpatuloy sa Panginoon. Nakaganda nga eh. Kasi nagkaroon tayo ng time na mahabang time para sa makapagnig sa ating Panginoon. Nakapagbabasa tayo ng Biblia. At hindi lang yan, nakakapag-devotion tayo. At mas maganda ang kinalabasan ni still yung pagkikipaglig natin sa Panginoon, mga kapatid. Sana hindi lang po sa mga material na bagay yung palagi nating iniisip, katulad ng inaasahan sa gobyerno, kailan kaya magkaroon ng ayuda ulit? Kailan kaya ganito, ganyan. Alam natin na ang ating Panginoon ay siyang magbibigay ng sustento sa atin, sa ating lahat. Kaya purihin ng Panginoon, masaya ako pag nakikita ko, mga kapatid, yung mga chat natin sa group chat natin sa CJOL Camarin. Nakikita ko, malakas kayo, nakakatugon kayo, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon. Kaya, katulad po sinasabi ni Ate Balen, alam ko, siguro tapos na rin ang bakuna niya. Katulad namin, tapos na purihin ng Panginoon. So, palagi sinasabi ni Ate Belen, God is good all the time. And all the time, God is good. Totoo po yun. Imagine, mula nung nag-pandemic, hindi naging hadlang upang tayo ay hindi kumain na 3 beses isang araw. Ngayon nga, nakikita ko, pag minsan mayroon pang midnight snack. So, talagang ang ating Panginoon ay siyang nagpo-provide sa ating lahat. Kaya po, purihin ng Panginoon na mga kapatid, lalong-lalo na ngayong panahon ng pandemya, alam natin ang lahat ay gustong makapunta kung saan. Subalit, limited. Pero hayaan lang po, inalaw ng Panginoon ang mga bagay na yan para po sa ating kabutihan. Alam natin na ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig, mga kapatid. Kaya purihin ng Panginoon. Sama-sama na po natin na pagbulay-bulayan ngayon ang lahat ng serye ng ating pananambahan ito na maging online. Alam ko, lahat ng kayong mga pamilya, alam ko, nagkakasama kayo upang magkibahagi dito sa ating online service. Kaya hindi po
hadlang, kundi po tayo nagpapangipangitan ng physical. Subalit, alam ko na ang sentro lahat ng ating ginagawa at ang sentro ng ating buhay sa ngayon ay kundi ang ating Panginoon. Kaya purihin ang Panginoon sa araw na ito. Tayo po muna yung munang manandalangin. Amang Diyos na sa langit, maraming salamat po Lord sa oras na ito. Alam namin na may plano ka sa bawat isa sa amin, O Lord. At hindi lingid sa inyo na ang nangyayari sa buong mundo, nandyan na po yung pag-aaway po ng bansang Israel at saka yung pong Hamas group ng Palestinian. At alam namin na ikaw ang Diyos ng kahusayan, Lord. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan. At alam namin, Lord, na itinalaga mo, Lord, ang aming mga doctors, ang aming mga nurses, upang gamitin mo sila kung paano namin maibsan ang mga trials na patuloy na nananalasa sa buong mundo, O Lord. Katulad po ng COVID-19, katulad po ng India variant, UK variant, at maraming pa pong iba. At alam namin, ang lahat na ito ay inaalaw mo para sa aming kabutihan. At alam namin na ikaw ang Diyos na buhay. Alam namin na sa iyong pangako na hindi mo kami pababayaan at hindi mo kami iiwan, Lord. Kaya po, Lord, sa oras na ito, na ikaw ay patuloy na maging sentro sa aming buhay, O Lord. Mangyari po, Lord, na sa paghahayag ng mensahe mo sa oras na ito, mangyari mo, Lord, na itago mo sa iyong likuran ang iyong lingkod. Upang kang patuloy na makita at nawa po, Lord, ay tumimo sa aming mga puso't isipan ang mensahe mo ngayong oras na ito. At nawa po, Lord, ay maunawaan namin ang nangyayari, O Lord. Alam namin na may awa ka sa bawat isa sa amin. Wala ka pong pinipili as long as na lumapit po kami sa inyo. Ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Lalo na sa mga kasalanan namin na aming nagawa, O Lord. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ay pinabalik po namin sa inyo. May papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ng Jesus, ang aming Diyos at aming tagapagligtas ng aming buhay. Amen. Amen. Ngayon po, sa ating pagpapatuloy, kung meron po kayong mga gadget, meron po kayong mga cellphone, sumabay lang po kayo sa akin. Ang ating pong scripture reading po natin ay matatagpuan sa mga awit chapter 69 verse 14 to 16. Chapter 69 verse 14 to 16. Sumunod lang po kayo sa akin as I read. Sa verse 14, sabi po na awit ni Haring David, iligtas mo ako. Ako'y sagipin sa putik na ito't tubig na malalim. Sa mga kaway, ako'y iligtas din. Huwag mong tulutan ako ay maanod o dalhin sa malalim at baka malunod. Hahantong sa libing ako pagkatapos. Verse 16, Yahweh, sabuti mo't pag-ibig sa akin. Sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Alam niyo po, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaralan sa oras na ito, meron po tayong konting dagdag kaalam. Alam niyo po na tinatawag na trivia, mga kapatid. Ang mga awit po ay napapaloob po. Kung mababasa po natin ang Old Testament, during the time
of Moses, during the time of Abraham. Yun po, lahat po ng mga kung mababasa niyo, katulad po ngayon na lahat po tayo ay pwede nating basahin lahat upang makita natin mga istorya ng mga tao nung unang panahon base sa Old Testament. Kasi marami na po tayong time dahil hindi tayo makakalabas. Huwag na po tayo magpumilit na makalabas, kapatid. Ang mas maganda po, pagpilitan po natin na basahin ng Biblia. Hindi natin nalalaman, tanghali na pala, kakain na. So, ang mga awit po ay istorya ng Israel nung unang panahon. Nandiyan po yung during the time of King Saul sa kanyang pagre-reign in the year of 10,050 to 10,030 hanggang 10,010 BC before Christ. Sumunod po si during the time na ni Haring David. Nung siya po ay nagre-reign, ayon po sa aking nabasa, nag-reign po si Haring David in the year of 1010 hanggang 97 BC. Sumunod po sa kanya si Haring Solomon. During the reign of Haring Solomon, mga kapatid, siya po ay nag-reign from the year 971 hanggang 931 BC hanggang sa pagbagsak po ng Judah 586 BC. Alam niyo po, mga kapatid, ang mga kathahan ni Haring David ay ayon sa akin nabasa, if I'm not mistaken, nag-start po siya sa mga awit, chapter 51. Yung pong alam niyo yung kanta na Create in Me a Clean Heart. Okay. Yun po, doon po siya nag-umpisa. Lahat po ng mga problema ni Haring David ay dinadaan po niya sa salmo. Kaya sa panahong kasalukuyan po sa atin ang lahat po ng mga katha ni Haring David, ayun po ang kanyang yung mga psalm. Yun po ang ginagamit natin palagi sa ng mga music team natin sa during our worship service. Yun po, kaya pag nagkakamali po si Haring David, humihingi po siya kagad ng kapatawaran. Siya po ay niluluhuran ng ating Panginoon, upang humingi siya ng rescue dahil di na niya kayang resolbahin ang dilubyong pagmisyon dumarating sa kanila. In short, siya po ang ating Panginoon ay siyang lamang sandigan ni Haring David. Kaya ngayon pong kasalukuyan, at our present times, hindi po lingid sa inyo. Dati, nung normal pa ang sitwasyon sa buong mundo, marami po ang mga tao nakakalungkot na nakakalimutan na nila pag minsan na may Panginoon na nag-create sa kanila. Pag minsan dahil sa kabisihan, nakakalimutan na po nilang manalangin. So, kaya po, nangyari, natuto po tayong manalangin dahil sa present sitwasyon natin ngayon. Dahil alam natin na ang ating Panginoon, siya po ay nangako, anumang ipananalangin natin sa Kanya, basta nanggagaling sa puso natin ay tinutugon niya, mga kapatid. Ayan po, sa pagpapatuloy po natin pag-aaralin ang message, ang title ng pag-aaralan po natin, ang message natin, The Measures
of God's mercy. Ulitin ko pa, the measures of God's mercy. So, alam niyo po, kung titingnan po sa Tagalog, ano bang sukatan ng awa o habag ng ating Panginoon sa atin? Kung ako po bilang isang tinatawag na nasa construction, kaagapay po natin ng metro. Subalit ang metro ay may hangganan. So, ngayon po, ang pag-aaralan po natin spiritually, the measures of God's mercy. Kung hanggang saan ang sukatan ng awa o habag ng Panginoon sa atin. So, titingnan natin sa points number 1 po, mga kapatid, samahan niyo po ako. Sa points number 1, God's mercy reaches us upwardly. Pag sinabi pong upwardly, mga kapatid, pag sabi nga po niya, God's mercy reaches us upwardly. Ibig pong sabihin, ang agwat po ng lupa at langit, kung tayo po lang na ordinaryong tao, hindi natin kayang sukatin. Gayon din ang pag-ibig ng Diyos na may takot sa Kanya, mga kapatid. Tingnan po natin sa sinasabi ng mga awit 103 verse 11. Sabi ko po sa verse 11, ang agwat ng lupa at langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Sabi po sa English version, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. Nakikita niyo po, naka-highlight po yung mga ibang words dyan. Dahil po, sabi niya, sa panghuli sa English, so great is His love for those who fear Him. So, ibig po sabihin, hindi po lahat. Lahat lang po ang nang may takot sa Kanya. Lahat lang po ang nakipagniig sa Kanya. Lahat lang po ang tumanggap sa Kanya. Yun lang po ang kasama rito sa Psalm 103 verse 11. Ulitin ko lang po, for as high as the heavens are above the earth, so great is His love for those who fear Him. God's mercy ay laganap sa buong mundo. Ang sukatan po ay walang hanggan, ni hindi natin kayang pantayan. Unang-una, wala pong limitasyon to. Kung titingala po kayo, lalo na kung maganda yung panahon, makikita nyo po, ang ulap ay malinis. So may makita po kayo sa outer space na blue. Pero hindi pa po yun ang sukatan. Wala pong limitasyon na hindi na natin kayang sukatan kung tayo lang po ang magsusukat. Unang-una, may limitasyon po ang kakayanan natin. Kasama na po dito, huwag mong sabihin na ikaw po sabihin natin pinakamayaman sa mundo. Ang pagkaalam ko, si Bill Gates ang pinakamayaman sa buong mundo. Maging mga tao mapagmamalaki. Isama na po natin dyan. Maging ikaw ay isang presidente, maging ikaw ay isang siyaw ng hari, at di pang mga taong tinitingilain ng tao, ng lipunan. Lalahatin na natin. So, for all the people, isa lang po ang gusto ng ating Panginoon sa atin. All those only who humble
themselves. Yun lang pong nagpapakumbaba para sa Kanya. At yun lang po ang tumanggap kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon sa kanilang buhay, ay siya lang po ang maliligtas. Kaya po, mga kapatid, sa oras na ito na kung may mga kasama tayo sa pamilya na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, ito po yung time na bahaginan po natin sila ng salita, lalo na yung mga kasambahay nyo, dahil nakikita natin, hindi natin alam kung anong mangyayari bukas. So, ang Diyos lang po nakakaalam dyan. So, kailangan, palagi po sinasabi ng ating pastor, kailangan, ano man ang mangyari, save tayo lahat. Amen. Palakpakan po natin Panginoon. So, marin po rin pinapaalahanan tayo, mga kapatid. Ano po sinasabi sa mga awit 136 verse 26. At pong sinasabi doon, sa verse 26, ang Diyos nitong langit ay dapat purihin at pasalamatan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Ito po ay walang pasubali. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay totoo, laging tapat, kailanman. Pag minsan nakakalungkot isipin na, sabi nga, pag marami kang pera, marami kang kaibigan. Pag wala ka ng pera, isa-isang nagwawalaan ang mga kaibigan dahil meron silang makukuha at makukutkut sa iyo. Tandaan niyo po yun. So, hindi man sila naawa sa iyo, pag naubos na yung ipinantatapat mo sa kanila, tapos na rin ang usapan. So, ang ating pong Panginoon hindi ganun. Mahal po tayo kung sino tayo. Kahit nasa putik man tayo ay makasalanan, wala pong tinatanging ang ating Panginoon. As long as na we surrender our life, mga kapatid, sa Kanya, at lahat ng mga taong nagpakababa at nakapag-isa sa Kanya. Yun po yung kaya nga lahat po tayo ay dapat na magpasalamat sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Psalm 136 verse 26, ano po sinasabi doon? Oh, give thanks unto the God of heaven, for His mercies endures forever. Ang awa po ng ating Panginoon ay laganap. Kaya po, palagi po niya sinasabi, ang pangako ng Panginoon, ang promises ng Panginoon ay nandyan lang po. Basta't karapat dapat po tayong tumanggap sa pangako niya, ora mismo ibibigay niya. Hindi katulad po ng ordinaryong tao, mga kapatid. Di ba, mayroon tayong kasabihan na promises are made to be broken. Ang ating pong Panginoon ay tunay. Kaya dapat lang na tayo po'y patuloy na magpasalamat sa ating Panginoon. Kailangan po, kung ano man yung ibinigay sa ating Panginoon, kung ano man yung trials na nakikita natin dito at alam natin na God is good all the time. Sabi nga po sa kanya salita, all things work together for good for those who love us according to His purpose. Kaya po,
Sabi nga, lahat ng mga problema na yan, lahat ng mga trials na yan, dahil ang awa at habag ng Panginoon ay nandyan, alam niya, mas mataas siya ang ating Panginoon dyan, kumpara mo sa mga trials na yan. Dahil alam natin na noon pa man, na hindi bibigay ng Panginoon sa atin ang isang problema kung hindi natin kaya, mga kapatid. At kung hindi naman natin kaya, nandiyan pa rin siya sa ating tabi. Siya pa rin ang rescuer natin. Nandyan lang po siya sa ating tabi na handang tumulong upang mapanagumpayan po natin ang ating mga problema, mga kapatid. So, napag-aralan natin, mga kapatid, na God's mercies reaches us upwardly. Ngayon po sa ating mga pangalawang puntos, God's mercies reaches us downwardly. So, tingnan po natin ang sinasabi sa mga awit 136 verse 23. Sa verse 23, sinabi po doon na di niya nilimot nang tayo'y malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Sa English po, who remembered us in our low state, for His mercy endures forever. Kaya po may forever. Yun po yun. Kaya, tingnan po natin na nangyayari sa sitwasyon ngayon. During this time of pandemic, mga kapatid, alam natin, mahigit 1 taon na tayong hindi nilulubayan ang salot na ito. Di ba? Ito pong salot na to, wala siyang pinipili, kaya mataas man tayo, kaya nasa laylayan tayo, nasa middle tayo, wala po siyang pinipili. Pag natsambahan ka, siguradong magpapositive ka. Dahil po, walang gamot. Buti nga po ngayon, kahit papano, purihin ng Panginoon sa ating mga dalubhasa, hindi sila tumitigil na naghahanap ng lunas. Ngayon po, nagkaroon po tayo ng vaccine. So, kahit papano, meron tayong, hindi naman 100% na panlaban, kundi kahit papano, meron na tayong ika nga na tinatawag na panangga sa COVID-19 na yun. Pero ito po yung pakatandaan natin, mga kapatid. But God remember us. For God is good. His mercy is great. So, sabi nga po doon na hanggang sa kailaliman ng ating pinagdadaanan, mga kapatid. Katulad po ng discouragement. Yung po tinatawag na kawalan ng pag-asa. Discouragement po yun. O, nandiyan yung pinag-iinahan tayo ng loob. Nandiyan po yung distress. Yung pong pagkabagabag o pag-alaala o takot. O sabihin natin, nandiyan yung pangamba. Tila yun ang magtutol sa atin ng depression. Bumababa ang moral po natin. Kaya, yung pagbaba ng ating moral na yan, ay ang umahatak sa atin pababa. Sabi nga po doon God's mercy accept all. Walang pinipili. Kailangan lang po, meron din po tayo ulit gagawin. Palagi pong two-way traffic yan, mga kapatid. Sabi nga po, God mercies accept all. Sana all. Sabi nga, ngayon, di ba? Pinipili, kailangan lang, magtiwala lang tayo. Ano po? By simply trusting is faith. Kailangan po, yung pananampalataya natin ay nandun pa rin. Kahit sabi nga po sa salita niya, kahit sa kasinlaki lang buto ng mustasa, importante, totoo.
ang ating pananampalataya. Sufisyente po yun sa ating Panginoon. So, di ba, sabi niya sa kanyang pangako, ito isa pa po, kahit anumang mangyayari dito sa mundo, mga kapatid, God is with us. Ika nga, ngayon, anong tawag sa kanya? Tawag ng gobyerno sa ating mga frontliners, yung mga doctor, sila po yung nangunguna dahil sinasagip nila ang buhay ng mga nagkakasakit. So, pwede rin natin sabihin, isa lang po ang tunay na frontliner sa ating buhay, whether physically or spiritually. Ang ating Panginoon lamang, na palagi niya sinasabi, hindi ko kayo pababayaan o iiwan man. Gayon tayo kamahal ng ating Panginoon. At isa po nating tandaan, mga kapatid, God's mercies reaches up kahit sa mga nagmamalaki. Ang ginagawa niya po, yung mga nagmamalaki po, hanggat maaari, pinipilit niyang hahatakin para makarating sa gina. At yung nasa sa baba na naghihirap, nahatak po niya pataas para maging pantay-pantay sila sa kanyang harapan. So, nandun po yung walang tinatangi ang Panginoon. Pantay-pantay po ang pagtingin niya sa atin lahat. So, sineset ng ating Panginoon para maging kapantay po tayo ng mga mapagpakumbaba. Kaya, sabi nga po, mayaman ka, mahirap ka, nasa middle class ka. Once na ikaw ay nagpakumbaba sa ating Panginoon at nanampalataya sa ating Panginoon, at as long as we became one in Christ, ang sukatan po ng ating Panginoon ay palaging nasa gitna. Kanina po sinabi natin, ang sukat natin wala limitasyon. Ang sukatan ng Panginoon, kahit nasa baba, wala rin limitasyon. Subalit, lahat po yan ay pinagsama-sama niya para magsama-sama po tayo. Para maging isa tayo sa piling ng ating Panginoon. Kaya, amen. Purihin ang Panginoon. Buti na, may Diyos po tayong palaging sinasandalan. Meron po tayong Diyos na maawain, na walang inihing kapalit. Kaya, wala po siyang tinitingnan, wala po siyang tinititigan. So, nasaan na po tayo? The measures of God's mercies, ano po yung unang points natin? God's reaches up upwardly. At ang pangalawa, God's reaches us downwardly. Ngayon po, ang pangatlo, God's mercies reaches up inwardly. Sa nakapapalo, hindi lang po upward, hindi lang po downward, kundi kahit sa kaibuturan ng ating puso, inaabot po tayo ng ating Panginoon. So, ano po sinasabi sa mga awit 119 verse 76 and 77? Marin pong sinasabi sa verse 76, alawin mo sana ako niyang pag-ibig mong lubos, katulad ng binitawang pangako sa iyong lingkod. Kay Haring David po to. Sa verse 77, sa akin ay mahabag ka at ako'y mabubuhay. Ang lubos kong kasiyahan nasa iyong kautusan. Sabi po sa English, sa Psalms chapter 119 verse 76 to 77, may your unfailing love be my comfort according to your promise to your servant. Let your compassion come to me
that I may live, for your law is my delight. So, marin po na sinasabi dito sa Psalm 119 verse 76 to 77, mga kapatid. Ang ating pong Panginoon, ang Panginoon po ni Haring David, saan po siya nagbase? Sabi nga niya doon ang puso ni Haring David ay nakabase lang po sa kahutusan ng ating Panginoon, which is ang salita ng Diyos, na siya rin po ang kautusan ngayon at bukas. Wala pong pagbabago niya. Kaya sabi nga po sa salita ng Diyos, langit at lupa ay lilipas, mga kapatid. Subalit ang salita ng Diyos, subalit ang pangako ng Diyos ay mananatiling tapat kailanman. Sa purihin ng Panginoon, sa ating pong mga puso, sa ating pong kaisipan, and in our soul, na ma-attain natin ang kapanatagan, maging ang ating kasiyahan, especially in times of trials, katulad po na nangyayari ngayon, in times of troubles of our life. Iba-ibang anggulo po, nandun yung nandyan nyo po yung nadalasa yung pandemic, yung COVID-19 na yan, biglang darating ang isang dilubyo, biglang raragasa yung unos, itatangay yung bahay mo, mawalan ka ng tirahan, masunugan ka, lahat, di ba? Na nasa isip po natin na we cannot escape anymore. Wala na tayong pagkukuhanan ng lakas. Tandaan lang natin, mga kapatid, napakasimple lang po ng gusto ng ating Panginoon. Ang ating pong Panginoon ay palaging nasa tabi natin. Tayo lang po ang lumalayo sa Kanya. Pero ang ating pong Panginoon, dikit ng dikit sa atin yan. Ganyan po niya tayo kamahal. Prayer without ceasing, mga kapatid. Manalangin po tayo na nasa kaibuturan ng ating puso. Ang lahat ng mga problema, ang lahat ng mga trials na yan, papalitan ng doble ng ating Panginoon. Siguro po maikwento ko, isang pasyente po, hindi natin sasabihin yung pangalan, na tinamaan ng serious na COVID-19. Kumbaga siya ay nakikipagbunuan from life to death sa ICU. Habang nasa ICU po siya po ang pasyente nagpatuto. Wala po siyang ginawa kundi manalangin. Sa isip lang niya po yun, dahil di na siya makapagsalita, wala na po siya. Kumbaga sa isip na lang po siya, only in her mind. Noon po, habang nagkikipagbuno siya sa between life and death, yun lang po ang inani niya. Dahil alam na mga doctors, alam na na wala na siyang, parang bang hindi na siya makabuelo, parang wala na siyang pag-asang gumaling. So, sa isip niya po, sinasabi niya, humingi siya ng kapatawaran at dilas. Humingi siya ng kapatawaran sa kanyang kasalanan, and on the last minute, sinurrender niya ang kanyang sarili sa Panginoon. Tinanggap niya kung ano ang kalooban ng Panginoon, kumbaga sa kanyang buhay. Kaya sabi nga niya, kung ano raw ang mangyayari sa kanya, bahala na po ang Panginoon. Kaya po, saka po siya nanalangin dahil tinanggap niya po ang ating at nagpasakop sa ating Panginoon. So, to make the long story short, nakapagpatutuo pa siya at nakarating sa recovery room. Yun lang po ang sinabi niya. At that time po, nung kasalukuyan ng pandemic na yon,
wala pang bakuna, wala pang gamot, kundi magpahinga ka lang, parang aantayin mo na lang na kalawiting ka ni Haring Kamatayan o bitiwan ka, mga ganun. Pero yun lang po ang kanyang pinatutuo. Kaya purinan po yun, Panginoon sa buhay niya. Anong pwede natin makita sa ating kwento, mga kapatid? Our Lord is full of mercy and filled with compassion and love. Inaaliw niya po ang mga nagdadalamhati at piling nila, nag-iisa sila sa buhay. Alam natin na our Lord is our great physician. Diba? Our Lord, ginagamot po lahat ng mga broken hearted. Hindi lingid sa inyo, condolence pala sa tito ni Mean na namatay daw yata the other day, na if I'm not mistaken po, kapatid po ni ating kapatid ni Ate Presi. Kaya purihin ng Panginoon na alam ko kapiling na niya ang Panginoon ngayon. Kaya sabi nga, ang iniisip pa lang natin, mga kapatid, alam ng Panginoon ang gagawin niya sa atin. Dahil our Lord is full of mercy and compassion. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo bibitiwan ng alanganin. So, God's mercies reaches us inwardly. Ang abag ng ating Panginoon ay tumatagos sa kaibuturan ng ating puso, sa ibuturan ng ating kaisipan. Pinapalitan niya ang kalungkutan ng ating Panginoon for His joy. So, gayon din po ating frustration sa ating buhay, pinapalitan niya ng stability. Pag sinabing stability, lahat ng frustration, pinapalitan niya ng kaaliwan, o sabihin natin magiging kung ano man yung kung saan na-frustrate ka. Pag ibinalik sa iyo ang frustration ay mas higit pa sa inaasa mo. Kaya nga inaalaw niya, kahit na-frustrate ka, merong ibibigay sa iyo mas magandang panahon. So, kung tayo man mga kapatid ay nadidisappoint sa anumang bagay, alam natin na ang appointment sa ating Panginoon ay mas maganda. So, tingnan natin sa sinasabi sa mga awit 136 verse 23 to 24. Rin po sinasabi sa verse 23, mga kapatid, di niya nilimot ng tayo'y malupig ng mga kaaway. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Diba? Napakaganda po pala, ginulit-ulit niya. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Kaya po inulit-ulit niya po ito dahil para alam natin, hindi natin makakalimutan ng pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Sa verse 24, pinalaya tayo nang tayo'y masakop ng mga kalaban. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. So, napag-aralan po natin na sa unang puntos natin na God's mercies reaches us upwardly, at ang pangalawa po natin ay puntos ay God's mercies reaches us downwardly. Then number 3, God's mercies reaches us inwardly. And last but not the least po, sa ating pang-apat na puntos, God's mercies reaches us outwardly. Kumbaga nasa labas po, wala pong hanggang nasa kanina po inward, ngayon po outwardly. So makikita po natin yun na kung titingnan natin ang sinasabi sa mga awit 119 verse 64. Ano po sinasabi doon? Ang dakilang pag-ibig mo'y laganap sa daigdigan. Ibig sabihin, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay nagre-reign hindi lang po sa bansang Pilipinas, hindi lang po sa bansang India, kahit na may nangyayari ngayon,
sa US, lahat po ng sulok ng daigdig, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon ay laganap sa daigdigan. Ituro sa akin, Yahweh, ang banal mong kautusan. So, napakasimple lang po. Ano po yung banal na kautusan? Yun po yung salita ng Diyos. Kaya, makikita po natin doon na kailangan po, kung ano man yung problema natin, kung ano man yung trials na nagaganap natin, sabi niya, alam natin, ang pag-ibig ng ating Panginoon ay laganap. Mahal niya ako, mahal niya kayo, mahal tayong lahat ng ating Panginoon. Yun lamang po, dapat ay magpasakop tayo sa Kanya, pag-aralan po natin ang salita niya, isabuhay po natin ang ating salita niya. Ano po sinasabi doon sa panguling verse? The earth is filled with love. Lord, teach me to your decrease. So, yun po yun. Kaya po meron po tayong mga pastors, katulad po ni Pastor Elmer, at marami po mga pastors sa mga simbahan. Meron po tayong mga leaders upang ipaunawa ang kautusan ng ating Panginoon. At tayo naman po ay para may paunawa rin natin sa ating mga pamilya, kapatid, kaibigan na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon. Ang ating Panginoon po ay hindi lang nakabase sa mga tao, whether righteous or not, or sabihin natin mayaman siya o mahirap. At hindi lang sa ating mga puso at kaluluwa at sa ating mga isipan nakabase ang ating Panginoon, kundi ang pagmamahal at ang awa ng ating Panginoon, ang habag ng ating Panginoon sa ating mga kapatid, inaabot tayo kahit sa amang sulok ng daigdig. God's mercies extends outwardly all over the world. Inabot nila whether na mataas ka, maliit ka, wala pong tinataging yung Panginoon. Subalit, mga kapatid, yun lang pong lahat na humingi ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan at nagtiwala kay Kristo na siyang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. Yan lang po ang maliligtas kahit anong oras, kahit saan mga lugar, mga kapatid. Sabi ka palagi sinasabi, sana all. So, tingnan po natin ang sinasabi sa mga taga-Epeso chapter 2, verse 4. Sulat po ni Pablo sa mga taga-Epeso. Tapos sinasabi sa verse 4, subalit, napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya sa atin. Ang ganda. Sa English po, Ephesians chapter 2, verse 4. But because of His great love for us, God's who is rich in mercy. Punong-puno po siya ng habag. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, mga kapatid. So, sa ating pong pagtatapos na now we have learned sa mensahe ng ating Panginoon na ang sukatan ng awa o habag ng ating Panginoon. Ano po yung points number 1? God's mercies reaches us upwardly. Kung ano man ang estado natin sa lipunan, mga kapatid, tanggapin natin lahat na si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. Whatever trials, mga kapatid, or mga circumstances ang dumating, lahat ay maliligtas. Sa ating pong pangalawang punto, God's mercies reaches us downwardly.
Ang awa po ng Panginoon ay tinatanggap at pwedeng tanggapin ng lahat. Basta ang lahat ay handang tumalikod sa kanyang kasalanan. Basta nandyan lang po ang pagtitiwala at pananampalataya, mga kapatid. At yung pong pangatlo, God's mercies reaches us inwardly. Patuloy niyang pinapawi ang ating kalungkutan para palitan po niya ng kasiyahan, o sabihin po nating joy. Ang pag-ibig ng ating Panginoon ay palaging nandyan. Nire-replace po ang ating frustration, lalo ng ating mga disappointment. Inaalaw po tayo na maging matatag. And lastly, sabi niya, God's mercies reaches us outwardly. Ang ating Panginoon ay umaabot ang kanyang habag at awa sa buong sanglibutan, mga kapatid. Sa lahat who repent to their sins at naniwala kay Jesus. Lahat ay maligtas kahit anong oras, saan mang lugar o panig ng mundo. Dapat lang nating pasalamatan, mga kapatid, at papurihan ang ating Panginoon sa kanyang habag at awa sa atin. Mga kapatid, let us all give thanks to the Lord of heaven and earth, for His mercies endure forever. Purihin ang Panginoon. Tayo pong lahat muna ay manalangin. Amang namin Diyos, maraming salamat po Lord sa iyong mensahe. Na po Lord ay magsilbing gabay ang aming napag-aralan ngayon, lalong-lalo na sa kapanahonan po Lord ng pagdadalamhati, sa panahon po ng mga dumarating na trials o delibyo sa aming buhay, hindi lang po sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. At alam namin, marami ang nagugutom at marami ang nawalan ng trabaho, Lord, dahil sa pananalasa ng COVID-19 ito. Subalit, ikaw po ang aming Diyos na nagko-comfort sa amin, at alam namin ang iyong habag at awa ay nandyan lang po, wala pong limitasyon sa buong mundo, at naabot po pati yung mga puso namin, ang isipan namin, at alam namin hanggat nandyan po kami at nandyan ka sa tabi namin, O Lord, wala po kami dapat alalahanin, dahil pinangako mo sa amin, Lord, na ikaw ang Diyos na buhay, na dapat lang namin sambahin sa Espiritu at katotohanan, at nangako ka, Lord, na hindi mo kami pababayaan or iiwan mo. Maraming salamat po, Lord. Ang lahat ay binabalik po namin sa iyo na may papurit pa sa salamat. Sa tanging pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Amen.